Winasak ng kasakiman ang pamilya ni Elena. Habang nagpapakasasa sa luho si Stella, nakalugmok si Elena sa madilim na kulungan ng manok. Mabulok kayo riyan palamunin, walang awang panduduro ni Carlos. Isang marahas na kalampag ang bumasag sa katahimikan, dumating ang isang pilay na hardinero. Tumayo si Elena, nanlilisik ang mga matang uhaw sa hustisya. Paano babaliktarin ng isang api ang kapalaran kung impyerno ang naging tahanan? Huwag kang assuming, Elena. Utang na loob mo sa amin na hindi ka namin ipinakulong kasama ng mamamatay tao mong asawa, kaya huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Ang malamig na tinig ni Carlos ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa veranda ng mansyon, marangya ang suot na sutlang pantulog, habang nakatingin sa ibaba kung saan matatagpuan ang madilim at mabahong sulok ng kanilang malawak na lupain. Doon, sa pagitan ng mga kalawanging yero at sa amoy ng dumi ng hayop, ay nakatira ang babaeng dati ay itinuturing na reyna ng tahanang iyon. Sa loob ng masikip na kulungan ng manok na ginawa niyang silungan, hindi kumibo si Elena. Nakaupo siya sa isang lumang bangko. Ang tanging liwanag ay mula sa isang upos ng kandila na unti-unti nang kinakain ng dilim. Hawak niya ang isang maliit na kamiseta ni Leo, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Maingat niyang tinatahi ang punit sa balikat nito gamit ang isang kinakalawang na karayom. Ang bawat tusok ay tila isang panata ng pag-ibig sa gitna ng kawalang pag-asa. Diyan kayo nararapat ng anak mo, sa tabi ng mga basura, isang pamilya ng mga kriminal at palamunin. Muling hirit ni Carlos bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng malamig at air-conditioned na silid. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na hapdi, hindi mula sa mga salita ni Carlos, kundi mula sa kanyang sariling daliri. Dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, bumaon ang karayom sa dulo ng kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng matingkad na pulang dugo ang sumibol, dahan-dahang pumatak sa puting tela ng damit ni Leo. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bigat na dumudurog sa kanyang dibdib. Isang pagsisikip na hindi niya mailabas sa pamamagitan ng sigaw. Namanhid ang kanyang mga binti at sa isang saglit, ang mundo ay tila umiikot sa paligid niya. Binitawan niya ang karayom at ang damit. Pinanood niya ang paglamon ng dilim sa munting liwanag ng kandila, habang ang amoy ng luma at basang dayami ay sumasakal sa kanyang hininga. Sa bawat paglanghap, nadarama niya ang lasa ng alikabok at ang pait ng kanyang kapalaran. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang leeg. Sa ilalim ng kanyang kupas na duster, kinapa niya ang isang munting krus na nakasabit sa isang riles na tanso. Naroon pa rin iyon, ang tanging piraso ng katotohanan na natitira sa kanya, ang ebidensyang marisanang magpabagsak sa kaitaasan ng mga Altamirano kung magkakaroon lamang siya ng pagkakataong makalabas sa impyernong ito. Maya-maya pa ay narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas. Hindi ito ang mabilis at mapagmataas na lakad ni Carlos, kundi isang mabagal, mabigat, at tila pilay na paghakbang sa tuyong mga dahon. Ang bawat pagtama ng paa sa lupa ay nagpapadala ng kaba sa kanyang dibdib. Namatay ang kandila. Sa gitna ng ganap na kadiliman, nakita ni Elena ang anino ng isang lalaki na huminto sa tapat ng butas-butas na pinto ng kanyang silungan. Sino ang nangangahas na lumapit sa kanya sa ganitong oras?
Anong uri ng bagong paghihirap ang dala ng gabi? Yumukod si Elena, niyakap ang tulog na si Leo sa kanyang tabi, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang hawla. Sa kanyang isipan, tanging isang katanungan ang paulit-ulit na umaaling-awngaw, isang tanong na punong-puno ng pait at pagod. Hanggang kailan kailangang mabulok ang katarungan sa ilalim ng mga paang yumayapak sa dangal ng isang api? Gaano pa karaming dugo ang kailangang pumatak bago muling masilayan ng kanyang mga mata ang liwanag ng isang bukas na malaya sa tanikala ng kasinungalingan? Ang yabag ay huminto. Isang marahang kaluskos ang narinig sa pinto, tila isang kamay na nag-aalinlangan kung dapat bang kumatok o tuluyang manatili sa anino. Ano ang tinitingin-tingin mo riyan? Mag-apply ka ba o tutunganga lang sa gate na tila ngayon lang nakakita ng mansyon? Ang boses ng gwardiya ay puno ng pagmamataas. Tila ba ang unipormeng suot nito ay nagbibigay sa kanya ng karapatang tapakan ang dangal ng sinumang mukhang mas mahirap sa kanya. Sa harap ng dambuhalang bakal na tarangkahan ng mga Altamirano, nakatayo ang isang lalaking tila kinalimutan na ng panahon. Ang kanyang suot na maong ay kupas at may mga mantsa ng grasa. Ang kanyang t-shirt ay maluwag at may ilang butas. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang malalim na peklat na bumabaybay mula sa kanyang kaliwang mata hanggang sa gilid ng kanyang labi. Naghahanap po ako ng trabaho, kahit ano po. Nabalitaan ko pong kailangan nyo ng hardinero, sagot ng lalaki. Ang kanyang tinig ay paos at mababa, tila may mga graba sa kanyang lalamunan. Ito si Rodrigo, ngunit sa mundong ito, siya na ngayon si Rodel. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bahagyang paghila ng kanyang kaliwang binti, isang paalala ng 3 taong impyerno sa loob ng selda kung saan ang katarungan ay binibili at ang katotohanan ay pinapatay. Pinatuloy siya sa likod ng mansyon, sa malawak na garden kung saan dati ay masaya silang nagtatakbuhan ni Elena noong mga panahong ang bawat sulok ng lupang ito ay kanya pa. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng nara, nakatayo si Carlos. Suot nito ang isang mamahaling shades at hawak ang isang baso ng kumukutitap na wine, tila ba ipinapakita sa buong mundo na siya na ang bagong Panginoon. Rodel, di ba? Pagmamaliit ni Carlos habang sinusuri ang pilay na binti ng kapatid na hindi niya nakikilala dahil sa peklat at balbas. Ang kailangan ko ay hardinero, hindi taong grasa na ika-ika. Baka imbes na damo ang mamatay, ikaw ang malagutan ng hininga rito. Tumawa ng malakas si Carlos, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa puso ni Rodrigo. Nanikip ang dibdib ni Rodrigo, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nagnanais na sumugod at sakali ng traidor na kapatid. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa damuhan, kinuyom ang kanyang mga palad sa loob ng bulsa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Kaya ko po, sir. Sanay po ako sa hirap. Kahit tirang pagkain lang at maliit na sahod, sapat na po sa akin. Pagsusumamo ni Rodel, ang bawat salita ay may lasa ng apdo. Fine. At dahil maawain ako, tatanggapin kita. Pero tandaan mo, bawal kang pumasok sa loob ng mansyon. Diyan ka lang sa labas, sa quarters ng mga tauhan sa dulo. At huwag na huwag kang lalapit sa kulungan ng manok sa likod. May ligaw na aso roon na baka kagatin ka pa. Wika ni Carlos sabay talikod. Ang kanyang tawa ay dahan-dahang nawala habang papasok siya sa loob.
Naiwan si Rodrigo na mag-isa sa gitna ng init ng araw. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa direksyong itinuro ni Carlos. Doon, sa pinakamalayong sulok, nakita niya ang isang pamilyar na bubong na gawa sa kinakalawang na yero. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang dambuhalang kamay. Alam niyang naroon si Elena. Naroon ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, na itinuring na mas mababa pa sa hayop ng sarili niyang kadugo. Pagsapit ng hapon, dinala siya sa kanyang tutuluyan, isang maliit at madilim na silid na amoy amag at luma. Doon, sa ilalim ng kakarampot na liwanag na pumapasok sa munting bintana, inilabas ni Rodrigo ang isang lukot at kupas na litrato ni Elena. Ang kanyang mga daliri, na puno ng kalyo at dumi, ay dahan-dahang humaplos sa mukha ng asawa sa larawan. Isang patak ng luha ang bumagsak, mabilis na sinipsip ng tuyong papel. "Kaunti na lang, Elena. Kaunti na lang." Bulong niya sa hangin, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-ibig at nag-aapoy na poot. Hindi siya makapaghintay. Nang magsimulang magtakip silim at ang mansyon ay mapuno ng ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos mula sa hapunan ng mga marangya, lumabas si Rodrigo. Gamit ang kanyang pilay na binti, tinahak niya ang madilim na landas patungo sa likod ng bahay. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanyang paa ay tila isang babala. Bigla siyang huminto. Sa gilid ng isang malaking basurahan malapit sa maruming kusina, nakita niya ang isang figura. Isang babaeng nakayuko. Ang buhok ay gulo-gulo at ang suot na duster ay tila basahan na sa sobrang luma. Maingat nitong kinukuha ang mga tira-tirang tinapay at buto na itinapon ng mga katulong. Si Elena, namilog ang mga mata ni Rodrigo. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang bugbog na tinanggap niya sa kulungan. Hahakbang na sana siya pasulong, ang kanyang mga braso ay nagnanais na yakapin ang babaeng nawalan ng lahat dahil sa kanya. Ngunit sa bilis ng kidlat, isang malakas na ilaw mula sa flashlight ang tumama sa kanyang mukha mula sa veranda. "Elena, bakit ka nakatitig sa akin? Akala mo ba ay pinalabas kita rito para mag-relax at panoorin ang paglubog ng araw? Linisin mo ang sapatos ko, ngayon din." Ang tinig ni Stella ay tila matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya sa gitna ng sementadong pathwalk. Suot ang kanyang mamahaling high heels na nababalutan ng makapal na putik dahil sinadya niyang dumaan sa basang bahagi ng hardin. Sa kanyang harapan, si Elena ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na semento, ngunit tila wala na siyang nararamdamang sakit. Sanay na ang kanyang katawan sa bawat hirap, ngunit ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagkakapira-piraso. Kinuha ni Elena ang isang lumang basahan at nagsimulang kuskusin ang sapatos ni Stella. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng init ng araw, kunyaring abala si Rodel sa pagbubungkal ng lupa malapit sa mga rosas. Ang bawat kuskos ni Elena sa sapatos ng malupit na babae ay tila isang hiwa ng patalim sa dibdib ni Rodrigo. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat ng kanyang asawa. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Elena patungo sa maruming semento. "Oops, sorry. Akala ko ay basahan ka rin na kailangang labhan," sabi ni Stella sabay tawa ng mapang-uyam. Sinadya niyang sipain ang timba ng maruming tubig na nasa tabi ni Elena.
Ang tubig na may kasamang putik at sabon ay humampas sa manipis na duster ni Elena kaya nabasa ang buong katawan niya pati na ang kanyang mukha. Napapikit si Elena, ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumabas. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang maruming tubig na dumaloy sa kanyang balat. Tila ba tinatanggap na ang kanyang kapalaran ay maging dumi sa paanan ng mga taong ito. Sa kabilang panig ng hardin, ang hawak na asarol ni Rodel ay bumaon ng malalim sa lupa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, nagiiwan ng mga sugat na nagsisimula ng magdugo. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumabas dahil sa matinding pagpipigil ng galit. Gusto niyang sumugod, gusto niyang dakutin ang buhok ni Stella at iparamdam dito ang bawat patak ng luha ni Elena. Ngunit kailangan niyang magtiis. Isang maling galaw at mawawalan sila ng pagkakataong makabawi ng tuluyan. Pagkaalis ni Stella na may kasamang malakas na tunog ng kanyang takong sa semento, naiwan si Elena na nanginginig sa lamig at kahihiyan. Dahan-dahang tumayo si Rodel nang mapansin niyang pumasok na ang lahat sa loob ng mansyon. Naglakad siya ng paitaas-baba ang balikat, bitbit ang kanyang pilay na binti, patungo sa isang sulok malapit sa kulungan ng manok. Doon, mabilis niyang iniwan ang isang malinis at puting tuwalya sa ibabaw ng isang kahoy na crate bago siya nagmadaling umiwas. Napansin ni Elena ang tuwalya. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa halo-halong tubig at luha. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nahuli ng kanyang mga mata ang anino ng hardinero na si Rodel na nagmamadaling tumalikod. Bakit siya tinutulungan ng lalaking ito? Kinuha ni Elena ang tuwalya. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha, isang pamilyar na halimuyak ang humaplos sa kanyang pangamoy. Isang amoy na tila kape at bagong tabas na damo. Ang amoy na laging dala ni Rodrigo pagkatapos nitong magtrabaho sa kanilang farm noon. Ngunit ang mas nagpatigil sa tibok ng kanyang puso ay nang makita niya ang isang maliit na tahi sa dulo ng tuwalya. Ito ay isang burda ng maliit na bulaklak na may kulay asul na sinulid. Ang bordang iyon ay may bahagyang pagkakamali sa huling talulot. Isang pagkakamaling siya mismo ang nakagawa noong tinatahi niya ang mga gamit ni Rodrigo bago ito maipakulong. Walang ibang makakagawa niyon. Walang ibang dapat na may hawak ng tuwalyang iyon kundi ang kanyang asawa. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Elena. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tinitigan niya ang papalayong likod ng hardinerong si Rodel, ang lalaking may malaking peklat sa mukha at may pilay na binti. Maaari kaya? Maari kayang ang lalaking inaakala niyang estranghero ay ang siyang dahilan kung bakit siya patuloy na humihinga. Ang hapon ay dahan-dahang pinalitan ng malamig na simoy ng gabi. Habang pabalik si Elena sa loob ng madilim na kulungan ng manok, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang takot at pananabik. Nang sumapit ang hating gabi, sa gitna ng katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pag-aspas ng mga pakpak ng manok. Isang marahang kaluskos ang narinig ni Elena sa pintuan ng kanyang silungan. Isang tunog na tila ba may nag-aalinlangang kumatok. Ngunit sa halip ay isang mahinang pabulong na boses ang tumawag sa kanyang pangalan sa gitna ng kadiliman. Elena, mahal ko, ako ito. Huwag kang sumigaw. Ang bulong na iyon ay tila isang himig na matagal nang nawala sa pandinig ni Elena. Isang multo mula sa kanyang pinakamagagandang panaginip na ngayon ay biglang nagkaroon ng anyo.
sa gitna ng madilim at mabahong silid. Sa loob ng kulungan ng manok, kung saan ang tanging liwanag ay ang kakarampot na sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng yero, nakatayo ang anino ng isang lalaki. Hawak ni Elena ang isang kalawanging bakal na tubo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit nang marinig niya ang boses na iyon, ang boses na hindi kailanman nabura ng 3 taong pagdurusa, tila ba tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bakal na tubo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang mahina ngunit matunog na lagapak sa matigas na lupa bago ito gumulong patundu sa isang sulok. Rodrigo? Ang tawag ni Elena ay halos hindi marinig, isang hangin na puno ng pag-aalinlangan. Lumapit ang lalaki. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, mas naging malinaw ang peklat sa kanyang mukha, ang magaspang na balbas, at ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, nakita ni Elena ang apoy ng pag-ibig na tanging ang kanyang asawa lamang ang mayroon. Hindi na nakapaghintay si Rodrigo. Hinila niya si Elena patungo sa kanyang dibdib at niyakap ito ng napakahigpit, tila ba sinusubukang pagdugtungin ang kanilang mga pusong matagal nang nawasak. Walang anumang ingay na lumabas sa kanilang mga labi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaribal sa bilis. Ibininaon ni Elena ang kanyang mukha sa balikat ni Rodrigo, nilalanghap ang amoy ng pawis, lupa, at ang pamilyar na init ng lalaking tanging kanlungan niya sa mundong ito. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena ay sapat na upang sabihin ang lahat ng sakit. Ang bawat hapdi ng sapatos ni Stella sa kanyang likuran at ang bawat gabing ginugol niya sa piling ng mga manok para lamang mabuhay si Leo. Dahan-dahang itinaas ni Rodrigo ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri, na puno ng kalyo mula sa mabigat na trabaho, ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Elena. Napapikit si Elena, ang kanyang balat ay tila nag-aapoy sa init ng haplos ng kanyang asawa. Ibinaba ni Rodrigo ang kanyang ulo, idinikit ang kanyang noo sa noo ni Elena, at sa katahimikan ng gabi, ang kanilang paghinga ay naging isa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang magdusa rito. Pabulong na wika ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay basag sa matinding pagsisisi. Kinuha ni Elena ang mga kamay ni Rodrigo at dinala ito sa kanyang mga labi. Hinahalikan niya ang bawat kalyo, ang bawat sugat, at ang bawat bahagi ng kamay na dati ay nagpapatakbo ng isang imperyo, ngunit ngayon ay pilit na nagbubungkal ng lupa para lamang makalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, ang baho ng kulungan ay naglaho, ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng kanilang pag-iibigan, at ang bawat takot ay pansamantalang nabaon sa limot. Ngunit sa gitna ng kanilang munting daigdig, isang biglaang liwanag ang tumama sa mga butas-butas na dingding ng kulungan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong damo ay muling umaling-aungaw, kasabay ng malakas na boses ng isa sa mga gwardiya ni Carlos. May tao ba riyan? Bakit parang may naririnig akong nag-uusap? Napatigil ang tibok ng puso ni Rodrigo. Mabilis niyang itinulak si Elena sa isang madilim na sulok at kinuha ang kanyang sombrero. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang matalim na espada na naghahanap ng biktima sa gitna ng dilim. Kailan ba matatapos ang pagtatago sa sariling tahanan?
Mayroon pa bang puwang ang katotohanan sa isang bahay na binuo mula sa mga kasinungalingan at nakaw na yaman? Ang liwanag ay tumigil sa pinto ng kulungan. Ang lagitik ng hawakan ng pinto ay narinig. Dahan-dahang bumubukas ang kahoy na harang sa pagitan nila at ng kapahamakan. Mabilis na dumaan ang liwanag ng flashlight sa pagitan ng mga siwang ng yero, tila isang nanunuring mata na naghahanap ng anumang lihim sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng kulungan, ang bawat segundo ay tila isang oras ng pagtitiis. Mabilis na dumulas si Rodrigo sa likod ng mga nagtataasang hawla ng manok. Ang kanyang katawan ay naging anino sa gitna ng mga anino. Humiga si Elena sa ibabaw ng matigas na dayami, niyakap si Leo ng mahigpit, at ipinikit ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang bawat marahas na paghinga. Ang malamig na tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bumukas ang kahoy na harang at pumasok ang amoy ng sigarilyo kasabay ng mabigat na yabag ng gwardiya. Wala namang tao rito kundi ang amoy manok na babaeng ito at ang kanyang anak. Bulong ng gwardiya na may kasamang pag-irap. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumama sa mukha ni Elena, ngunit nanatiling hindi kumikibo ang babae. Nagkukunwaring malalim ang tulog sa gitna ng kahirapan. Lumabas din ang gwardiya, at ang muling pagdaiti ng pintuan sa hamba nito ang naging hudyat ng kanilang pansamantalang kaligtasan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na paalala ng realidad. Habang si Rodel ay abala sa pagtatabas ng mga ligaw na damo sa ilalim ng bintana ng opisina ni Carlos, narinig niya ang boses na pununo ng kasakiman. Hindi ko pakakawalan ang pagkakataong ito, attorney. Ang lupain ng mga Altamirano ay ginto. Kapag nabenta ko ito sa mga dayuhang investor, wala na tayong kailangang alalahanin pa. Hahayaan ko na lang mabulok ang kapatid ko sa kulungan habang tayo ay nagpapakasasa sa dolyar. Wika ni Carlos na may kasamang malakas na tawa. Nanigas ang mga kamay ni Rodrigo sa hawak niyang gunting. Ang lupang ito ay pinaghirapan ng kanyang ama. Ang lupang ito ang dugo at pawis ng kanilang ninuno. At ngayon ay itinitinda ito ng kanyang sariling kapatid na tila ba isang basurang walang halaga. Ang bawat salita ni Carlos ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig ni Rodrigo para sa kanyang dugo. Sa veranda, lumabas si Stella kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng araw. Tingnan niyo itong vintage na kwintas. Ginto ito, bahagi ng dowry ng pamilya. Masyadong maganda para sa isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa yaman. Pagyayabang niya habang hinahaplos ang alahas. Mula sa malayo, nakita ni Elena ang kwintas. Iyon ang hiyas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na ninakaw ni Stella sa araw na pinalayas siya sa mansyon. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang latay ang makita ang kanyang alaala na ginagawang palamuti ng kanyang kaaway. Inutusan ni Carlos si Rodel na magdala ng ilang paso ng halaman sa loob ng opisina. Habang maingat na inilalagay ni Rodrigo ang mga halaman, ang kanyang mga mata ay tila isang scanner na kumukuha ng bawat detalye ng mga dokumentong nakakalat sa lamesa. Nakita niya ang isang pamilyar na folder, ang ancestral deed. Isinaulo niya ang bawat lagda at bawat petsa habang ang kanyang puso ay pumipintig sa bilis ng kaba at pananabik. Habang lumalabas ng mansyon, nagkasalubong ang landas nila ni Elena sa hardin. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Isang tingin mula kay Rodrigo na nagsasabing,
Magtiwala ka, mahal ko. Malapit na tayong makalaya. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkakataon, habang naglalakad si Elena pabalik sa likod, may isang maliit na bagay ang bumagsak sa bulsa ng apron ni Rodel. Nang makabalik si Rodrigo sa kanyang quarters, inilabas niya ang maliit na ligaw na bulaklak na kinuha ni Elena sa damuhan. Isang simpleng alay, ngunit sapat na upang magbigay ng init sa kanyang naghihingalong pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ni Rodrigo ang galit na sigaw ni Carlos mula sa opisina. Sino ang pumasok dito? Bakit nababalasa ang mga papeles ko sa lamesa? Ang langit ay tila biniyak ng matatalim na kidlat, kasunod ng dagundong ng kulog na nagpayanig sa marupok na bubong ng kulungan ng manok. Humahagupit ang malakas na ulan at ang bawat patak nito sa yero ay tila libu-libong maliliit na martilyo na nagpapabilis sa kaba sa dibdib ni Elena. Ngunit ang mas nakakatakot na tunog para sa kanya ay ang hirap na paghinga ng kanyang anak. Inay, hindi po ako makahinga. Ang paos na bulong ni Leo. Ang bata ay namimilipit sa tindi ng hika, ang kanyang mga labi ay nagsisimulang manilaw at maging asul, habang ang bawat hininga niya ay may kasamang matinis na huni mula sa kanyang naninikip na baga. Binuhat ni Elena ang anak, binalot ng isang basang kumot, at tumakbo palabas sa gitna ng unos. Ang putikan ay tila humihigop sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa pintuan ng mansyon. Buong lakas niyang kinalampag ang kahoy na pinto. Ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa ingay ng bagyo. Carlos! Stella! Pakiusap! Ang anak ko, hindi siya makahinga. Pahiram ng sasakyan. Kailangang madala si Leo sa ospital. Pagsusumamo ni Elena habang lumuluha. Bumukas ng bahagya ang pinto. Lumitaw ang mukha ni Carlos, walang bahid ng pag-aalala, kundi puro inis at pandidiri. Problema ko ba kung mamatay ang anak ng kriminal? Huwag mo kaming istorbohin, natutulog ang mga tao. At huwag mong basain ang sahig ko ng maruming tubig mula sa kulungan mo. Sa isang malakas na lagapak, isinara ni Carlos ang pinto. Napaluhod si Elena sa semento, yakap ang kanyang anak na tila isang kandilang unti-unting namamatay. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Rodel. Basang-basa rin ito. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi maipaliwanag. Walang sinabi si Rodrigo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa garahe. Gamit ang isang piraso ng alambre na nakuha niya sa hardin, mabilis niyang kinalikot ang lock ng lumang delivery van. Sa isang mabilis na pag-ikot ng kanyang mga kamay, ang makina ng sasakyan ay umungol at nabuhay, bumasag sa katahimikan ng gabi. Sakay ang maautoridad na utos ni Rodel. Isinakay ni Rodrigo si Elena at ang bata. Pinasibad niya ang sasakyan palabas ng mansyon, binabagtas ang baha at ang madilim na kalsada sa gitna ng humahagupit na hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huling sandali ng kanyang anak. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, humahalo sa tubig ulan. Diyos ko, huwag niyo munang kunin ang anak ko. Parusahan niyo na ako sa lahat ng kasalanan ko. Huwag lang ang inosenteng batang ito. Pabulong na dalangin ni Rodrigo habang pilit na pinatitulin ang sasakyan sa kalsadang halos wala nang makita dahil sa tindi ng ulan. Sa bawat sulyap niya sa likod,
Nakikita niya si Elena na pilit na binibigyan ng hangin si Leo. Ang sakit sa puso ni Rodrigo ay tila isang apoy na lalong nagniningas. Isinusumpa niya sa bawat patak ng ulan na ito ang huling pagkakataon na tatapakan ng mga traidor ang buhay ng kanyang pamilya. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na kinuha ng mga nurse ang bata. Naiwan si Rodrigo at Elena sa labas ng emergency room, parehong basang-basa at nanginginig. Sa sandaling iyon, walang Rodel o Elena, tanging isang ama at ina na naghihintay ng himala. Ngunit habang naghihintay, hindi napansin ni Rodrigo na sa isang madilim na sulok ng mansyon, may isang aninong nakatayo sa ikalawang palapag. Nakita ng aninong iyon ang pag-alis ng van at ang liwanag mula sa sigarilyo nito ay dahan-dahang namatay sa gitna ng dilim. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang mapanlinlang na ngiti. Nagising si Stella at agad na nagtungo sa garahe upang utusan ang mga katulong. Ngunit napatigil siya nang makita ang putik na nakakalat sa sahig at ang basang mga gulong ng van. Bakit basa ang mga gulong nito? At nasaan ang susi sa sabitan? Ang matinis na tinig ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong garahe, tila isang babala ng paparating na bagyo sa loob ng mansyon. Magnanakaw! Sino ang naglakas loob na pakialaman ang mga sasakyan namin? Ang matinis na sigaw ni Stella ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng garahe, namumula ang mukha sa galit habang iwinagayway ang susi ng van na natagpuan niyang nakalapag lamang sa ibabaw ng isang lumang basahan. Ang lahat ng mga katulong at gwardiya ay nakahanay, nakayuko, at nanginginig sa takot sa ilalim ng kanyang nanunuring mga mata. Sa dulo ng linya, nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang mga balikat ay mabigat, ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat, at ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumasakit mula sa pakikipagbuno sa bagyo kagabi. Sa tabi ng kulungan ng manok, nakita niya si Elena na dahan-dahang naglalakad pabalik, bitbit si Leo na mahimbing ng natutulog pagkatapos maturukan ng gamot sa ospital. Ma'am, nakita ko po ang bagong hardinero na si Rodel na umaaligid sa garahe bago bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Ang mabilis na sumbong ng isang gwardiyang nais lamang magpalakas kay Stella. Nanigas si Rodrigo. Humakbang siya pasulong, handa nang aminin ang lahat. Mas pipiliin niyang mabulok muli sa kulungan kaysa makitang may ibang madamay sa kanyang ginawa. Ngunit bago pa man bumukas ang kanyang mga labi, isang mabilis na figura ang sumingit sa pagitan nila. Ako po, ma'am. Ako po ang kumuha ng susi. Ang mahina ngunit determinadong boses ni Elena ay umaling-aungaw. Lumapit si Elena kay Stella, dahan-dahang lumuhod sa maruming semento habang nakayuko. Ninakaw ko po ang susi sa sabitan. Naghihingalo po ang anak ko kagabi. Wala na po akong ibang maisip na paraan. Patawarin niyo po ako, ma'am. Parusahan niyo po ako, huwag lang ang ibang tao rito. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa likod ng kanyang maskara bilang Rodel, ang puso ni Rodrigo ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang katotohanan, ngunit ang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ni Elena ay tila isang utos, isang pagsusumamo na huwag niyang sisirain ang kanilang plano para sa isang sandali ng emosyon. Ang kapal ng mukha mo! Ang tanging nasabi ni Stella bago ang isang malakas na tunog ng palad ay humalik sa pisngi ni Elena.
Tumagilid ang ulo ni Elena sa tindi ng lakas ng sampal. Mabilis na namula ang kanyang balat at isang manipis na agos ng dugo ang sumibol sa gilid ng kanyang labi. Hindi siya gumalaw, nanatili siyang nakaluhod. Tinatanggap ang bawat sakit bilang alay para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Pinanood ni Rodrigo ang lahat. Ang bawat patak ng dugo ni Elena ay tila isang kumukulong asupre sa kanyang mga ugat. Kinuyom niya ang kanyang mga palad sa loob ng kanyang bulsa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat, nagiiwan ng sariling mga sugat. Ang pagpipigil na nararamdaman niya ay isang uri ng trahedya na mas masakit pa sa anumang latay. Matapos ang mahabang serye ng pangiinsulto, tinalikuran sila ni Stella. Huwag niyo silang bibigyan ng pagkain ngayong araw. Hayaan niyo silang magutom para matuto. Nang lisanin ng lahat ang garahe, naiwan si Rodrigo na nakatitig sa lugar kung saan lumuhod ang kanyang asawa. May nakita siyang isang puting panyo na nalaglag, may bahid ng dugo ni Elena. Dahan-dahan niya itong pinulot at itinago sa tapat ng kanyang dibdib. Ang bawat himaymay ng tela ay tila isang panata ng paghihiganti. Sa loob ng opisina, si Carlos ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Pinapanood ang record ng CCTV mula sa kanyang cellphone. Bagamat malabo dahil sa ulan, may isang bagay sa galaw ng hardinero na tila pamilyar sa kanya. Isang kumpas ng balikat, isang paraan ng pagtayo na tila ba hindi nababagay sa isang hamak na katulong. Kinuha ni Carlos ang kanyang telepono at may dinial na numero. Ay background check nyo nga ulit ang hardinerong si Rodel. Gusto ko ng detalyadong impormasyon tungkol sa kung saan siya galing bago siya napadpad dito. May kung anong kakaiba sa lalaking iyon. Maliwanag na ang sikat ng araw. Ngunit sa loob ng bakuran ng mga Altamirano, tila may isang makapal na ulap ng pighati na hindi kayang pawiin ng anumang liwanag. Magaling na si Leo mula sa kanyang hika, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling mahina. Nakaupo ang bata sa tapat ng kulungan ng manok. Nilalaro ang isang maliit at lumang kahoy na kotse-kotsehan. Ang tanging laruan na natitira sa kanya, nagawa pa ni Rodrigo bago ito maipakulong. Sa hindi kalayuan, abala si Rodel sa pagtatabas ng mga sanga ng gumamela. Ang kanyang bawat kumpas ng gunting ay may kasamang matalas na tunog, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa kanyang anak. Nakikita niya ang munting ngiti sa labi ni Leo habang pinapatakbo nito ang laruan sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tanawing iyon ay tila isang haplos ng anghel sa sugatang kaluluwa ni Rodrigo. Subalit ang kapayapaang iyon ay biglang nayanig nang lumabas si Carlos mula sa mansyon. Bitbit ang kanyang mamahaling laptop bag at suot ang kanyang makintab na sapatos. Naglalakad siya ng may labis na kayabangan, tila ba ang bawat pulgada ng lupang kanyang tinatapakan ay sumasamba sa kanya. Harang-harang sa daan, ang malamig na sambit ni Carlos nang mapansin niya si Leo na nakaupo sa gilid ng walkway. Hindi sinasadyang mabitawan ni Leo ang kanyang laruang kahoy at ito ay gumulong patungo sa paanan ni Carlos. Sa halip na pulutin o iwasan ito, itinaas ni Carlos ang kanyang paa at buong lakas na tinapakan ang laruan. Ang tunog ng nababaling kahoy at ang pagkadurog ng maliliit na gulong nito ay umalingaw-ngaw sa paligid. Tila ba kasabay nito ang pagkadurog ng puso ni Rodrigo. Inay, ang kotse ko. Ang basag na tinig ni Leo habang tumutulo ang kanyang mga luha. Mabilis na lumapit si Elena, kinuha ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Yumuko siya sa harap ni Carlos
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa upang hindi makita ang apoy ng poot na nagliliyab sa kanyang kalooban. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Siguraduhin mo lang. Huwag mong hahayaang ang mga basura mo ay humarang sa dinadaanan ng mga may-ari ng bahay na ito. Wika ni Carlos bago ito nagpatuloy sa paglakad patungo sa kanyang sasakyan, ni hindi man lang lumingon sa batang kanyang pinaiyak. Nagtago si Rodrigo sa likod ng malalaking dahon ng halaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagnanais na sumugod at iparamdam kay Carlos ang sakit na idinulot nito sa kanyang anak. Hinintay niyang sumapit ang malalim na gabi, kung kailan ang lahat ay natutulog na at tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa ilalim ng kakarampot na liwanag ng isang maliit na flashlight, kinuha ni Rodrigo ang mga pira-pirasong kahoy ng laruan ni Leo. Maingat niyang nilinis ang bawat bahagi, ginamitan ng pandikit at tinalian ng manipis na alambre upang muling mabuo ang hugis nito. Nilagyan niya ito ng mga bagong gulong mula sa mga pinitpit na takip ng bote. Ang bawat pagpukpok niya ay tahimik, tila isang panalangin na muling maibalik ang ngiti sa kanyang anak. Bago sumikat ang araw, palihim niyang inilagay ang naayos na laruan sa tapat ng pintuan ng kulungan ng manok. Ngunit hindi lamang ang laruan ang inasikaso ni Rodrigo ng gabing iyon. Habang naghahanap siya ng mga kagamitan sa imbakan malapit sa likod ng mansyon, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na natatakpan ng malalaking pasong walang laman. Nang itulak niya ang isa sa mga ito, nakita niya ang isang maliit na siwang, isang nakatagong pinto na hindi pansin ng sinuman. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa loob ay amoy lumang papel at bakal. Sa loob ng maliit na silid na iyon, nakita ni Rodrigo ang isang dambuhalang safe o vault na nakabaon sa dingding. Ang bawat numero sa dial nito ay kumikinang sa dilim, tila ba doon nakatago ang lahat ng mga lihim na ninakaw ni Carlos sa kanya. Napatigil ang paghinga ni Rodrigo nang marinig niya ang isang kakaibang tunog, ang malamig na lagitik ng pag-ikot ng lock mula sa loob. Tila ba may kung anong mekanismo ang kusang gumagalaw. Huwag kang malikot, Elena. Baka may makarinig sa atin sa gitna ng katahimikan. Ang bulong ni Rodrigo ay halos hindi marinig, isang hangin na humahaplos sa pandinig ni Elena sa likod ng madilim na kulungan ng manok. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche ay humahalo sa stagnant na hangin ng gabi. Sa ilalim ng kakarampot na liwanag ng buwan, dahan-dahang inilabas ni Elena ang isang munting bagay mula sa loob ng kanyang kupas na doster. Ito ang kwintas na may krus na riles na tanso, ang bagay na pilit niyang pinangalagaan sa loob ng 3 taon ng impyerno. Ang bawat gasgas sa metal nito ay tila isang peklat sa kanyang puso, at ang bawat bahid ng kalawang ay saksi sa kanyang mga luha. Rodrigo, tingnan mo ito. Pabulong na wika ni Elena habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Gamit ang dulo ng kanyang kuko, dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit at nakatagong siwang sa likod ng krus. Doon, nakatago ang isang napakaliit na flash drive. Ang kulay itim na plastic nito ay kumikinang sa dilim, tila ba isang hiyas na mas mahalaga pa sa ginto. Napatigil ang paghinga ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang maliit na gadget. Ano ang laman nito, Elena? Narito ang lahat, Rodrigo. Noong gabing iyon, bago ka hulihin ng mga pulis,
Sinadya kong i-record ang pag-uusap ni Carlos at ng kanyang mga tauhan sa library. Narinig ko kung paano niya iniutos na ilagay ang mga nakaw na pera sa opisina mo. Narinig ko kung paano niya binalak na sirain ang buhay natin para lang makuha ang kompanya. Paliwanag ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng poot na matagal ng kinikimkim. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Elena, dahan-dahang kinuha ang krus at hinalikan ito ng may matinding paggalang. Hindi dahil sa halaga ng metal, kundi dahil sa sakripisyong ginawa ni Elena para lamang maprotektahan ang sandatang ito. Ang bawat sampal ni Stella at bawat pang-iinsulto ni Carlos ay tiniis ni Elena para lamang hindi nila mapansin ang munting lihim na nakasabit sa kanyang leeg. Kulang pa ito, Elena, wika ni Rodrigo. Ang kanyang tinig ay naging seryoso at malamig. Kailangan nating makuha ang mga bank statements mula sa loob ng safe ni Carlos. Doon nakatala ang lahat ng transaksyong ginawa niya gamit ang pangalan ko habang nasa loob ako ng kulungan. Kapag nakuha natin iyon, wala na siyang kawala. Pero paano? Napakahigpit ng seguridad sa loob, nag-aalalang tanong ni Elena. Ang ika-50 anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo, iyon ang pagkakataon natin. Magiging abala ang lahat. Doon natin ibubunyag ang katotohanan sa harap ng maraming tao, sa harap ng media, at sa harap ng lahat ng mga taong niloko niya. Ang plano ni Rodrigo ay tila isang matalim na patalim na handa ng sumugat. Biglang napatigil ang dalawa nang marinig nila ang matunog na pagtama ng takong ng sapatos sa semento. Ang tunog ay papalapit, mabilis at mapang-utos. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nasaan na ba ang hardinerong iyon? Bakit wala pa ring nakahandang mga bulaklak para sa dekorasyon bukas? Ang matinis na tinig ni Stella ay umaling-aungaw mula sa likod ng mansyon, papalapit sa kinaroroonan nila. Mabilis na itinago ni Elena ang kwintas sa loob ng kanyang damit. Agad na lumayo si Rodrigo, dahan-dahang gumapang sa ilalim ng mga nagtataasang halaman upang hindi mapansin. Nanatili si Elena na nakatayo sa tabi ng kulungan, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa tindi ng kaba. Lumitaw si Stella sa kanto ng bahay, may hawak na flashlight at nakataas ang kilay. Inikot niya ang liwanag sa paligid, tumigil ito sa mukha ni Elena na agad na nagkunwaring nag-aayos ng ilang basahan. Anong ginagawa mo rito sa dilim? May kausap ka ba? Nanunuring tanong ni Stella, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Bakit parang may narinig akong boses ng lalaki rito? Napatigil ang mundo ni Elena. Ang malamig na pawis ay gumulong mula sa kanyang sentido habang sa madilim na sulok ng hardin, nararamdaman ni Rodrigo ang bawat tibok ng kanyang sariling puso na tila ba sumisigaw ng babala sa gitna ng gabi. Sino ang kausap mo? Huwag mo akong lokohin, Elena. Narinig ko ang boses ng isang lalaki rito sa dilim. Ang tinig ni Stella ay tila matalim na kidlat na muling bumasag sa katahimikan. Itinutok niya ang maliwanag na flashlight sa nangangatog na katawan ni Elena, habang ang anino nito ay sumasayaw ng nakakatakot sa dingding ng kulungan ng manok. Sa madilim na sulok ng hardin, pigil ang hininga ni Rodrigo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at basang pader. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay handang sumabog kung sakaling saktan ni Stella ang kanyang asawa. Wala po, ma'am. Nagdarasal lang po ako ng malakas para sa anak ko. Minsan po ay kinakausap ko ang sarili ko dahil sa tindi ng pagod.
ang nanginginig na sagot ni Elena. Yumuko siya ng husto. Pilit na itinatago ang krus sa loob ng kanyang kupas na damit, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nagdarasal? O baka naman nakikipaglandian ka sa mga tauhan ko? Ang isang tulad mo ay hindi marunong magpasalamat sa awa namin. At dahil tila marami ka pang lakas para magdarasal ng malakas, simula ngayon ay wala kang rasyon ng tubig sa loob ng 2 araw. Tingnan natin kung may boses ka pa para mag-ingay. Matapos ang huling salita, marahas na tinalikuran ni Stella si Elena. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat hakbang ng isang mapang-aping tadhana. Lumipas ang mga oras na tila ba bawat minuto ay isang pasakit. Ang uhaw at init sa loob ng maliit na silid ay naging parusa sa naghihingalong katawan ni Elena. Ngunit sa gitna ng hating gabi, isang pamilyar at marahang kaluskos ang narinig mula sa butas-butas na dingding sa likuran. Elena, uminom ka muna. Ang mahinang bulong ni Rodrigo. Isang maliit na bote ng tubig ang dahan-dahang idinaan ni Rodrigo sa pagitan ng mga siwang ng yero. Nang madampi ang malamig na bote sa mga palad ni Elena, tila ba bumalik ang lahat ng kanyang lakas. Uminom siya ng kakaunti at agad na ibinigay ang natira kay Leo na mahimbing na natutulog. Sa kabila ng dingding, naramdaman ni Elena ang init ng katawan ni Rodrigo na nakasandal din doon. Bagamat may harang na yero at kahoy, sa sandaling iyon ay tila wala silang anumang pagitan. Sa araw ng anibersaryo, mahal ko, matatapos na ang lahat. Pangako, kukunin ko kayo rito at babalik tayo sa dati nating buhay, wika ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at panata. Kahit anong mangyari, Rodrigo, protektahan mo si Leo. Huwag mo kaming alalahanin, basta't makuha natin ang katarungan. Ang sagot ni Elena ay may kasamang tahimik na paghikbi. Habang nagsisimulang pumatak ang ulan sa labas, tumayo si Rodrigo. Sa halip na sumilong, hinayaan niyang mabasa ang kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit at hinayaang ang malamig na tubig ulan ay dumaloy sa kanyang bibig. Ginawa niya ito upang maramdaman ang parehong lamig at paghihirap na nararamdaman ni Elena. Isang pag-aalay ng sarili sa dambana ng kanilang pag-ibig at paghihiganti. Sa loob ng mansyon, ang mga ilaw ay nagniningning habang inihahanda ang malaking pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng Altamirano Corporation. Si Carlos ay abala sa pag-eensayo ng kanyang talumpati sa harap ng salamin. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila ba siya ang pinakamarangal na tao sa buong mundo. Hindi nila alam, sa gitna ng kadiliman ng opisina, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw. Gamit ang master key na matiyagang ginawa ng molde ni Rodrigo mula sa mga gamit ng mayordomo, marahang pinihit ng hardinero ang lock ng pintuan ng opisina ni Carlos. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Nang makapasok sa loob, ang bawat hakbang ni Rodrigo sa malambot na karpet ay walang anumang tunog. Ngunit bago pa man siya makalapit sa nakatagong pader kung saan nahanap niya ang vault, isang biglaang pag-ilaw ng pulang mata ng security sensor ang tumama sa kanyang dibdib. Ang tunog ng isang orasan sa Grand Hall ay tila bumibilang ng pababa. Bawat segundo ay isang hakbang patungo sa tagumpay o sa tuluyang pagkawasak ng lahat ng kanilang binuo. Ang langit ay tila bumigay sa bigat ng mga itim na ulap, at ang ulan ay bumuhos ng may pait na tila nakikiramay sa pagdurusa ni Elena.
Sa gitna ng malawak na hardin ng mga Altamirano, ang paghahanda para sa anibersaryo ay naging magulo. Ang bawat patak ng ulan ay tila matatalim na karayom na tumatama sa balat ni Elena habang pilit niyang sinusunod ang malupit na utos ni Stella. Sabi ko ay pumitas ka ng mga sariwang rosas at puting liryo. Bakit ang tagal mo? Masyado ka bang nag-e-enjoy na maligo sa ulan gamit ang basahan mong suot? Ang boses ni Stella ay nangingibabaw mula sa veranda, protektado ng malapad na bubong habang nakatingin sa naghihirap na bayaw. Dahan-dahang yumukod si Elena sa gitna ng basang damuhan. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa lamig at ang kanyang lumang duster ay bumibigat dahil sa tubig at putik. Sa isang maling hakbang, dahan-dahang dumausdos ang kanyang katawan sa malambot at madulas na lupa. Napaluhod siya ng malalim sa putikan at ang mga rosas na kanina pa niya pinipitas ay nagkalat sa paligid. Ang tunog ng malakas na tawanan mula sa mga katulong na kaalyado ni Stella ay tila mas masakit pa sa hagupit ng ulan. Pinanood nila ang pagkakadapa ni Elena na tila ba isa itong libangan. Nanatiling nakasubsob ang mukha ni Elena, hinahayaan ang tubig ulan na humalo sa kanyang mga luha habang ang kanyang mga daliri ay pilit na kinakapa ang mga bulaklak sa gitna ng putik. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Si Rodel, na bitbit ang kanyang pilay na binti, ay lumusong din sa ulan. Hindi siya tumingin sa veranda, hindi rin siya nagsalita. Sa halip, maingat niyang ibinaba ang isang bundle ng magaganda at malilinis na bulaklak sa tabi ng kamay ni Elena. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkakataon, ang mga daliri ni Rodrigo ay dumampi sa magaspang at malamig na kamay ni Elena. Isang kuryente ng pag-asa at pangako ang dumaloy sa pagitan nila. Isang tahimik na mensaheng nagsasabing malapit na ang katapusan ng kanilang pighati. Ginamit ni Rodrigo ang pagkakataon habang ang lahat ay abala sa panunood at pagtawa kay Elena. Mabilis siyang tumalikod at tinahak ang landas patungo sa gilid ng mansyon. Gamit ang kasanayang natutunan niya sa loob ng 3 taon, mabilis siyang pumasok sa opisina ni Carlos sa pamamagitan ng bintana sa likod na sinadya niyang iwanang hindi nakalock kanina. Ang yabag ng kanyang mga paa sa marangyang carpet ay tila walang anumang ingay. Mabilis niyang tinungo ang pader kung saan nakatago ang dambuhalang safe. Sa bawat pag-ikot niya ng dial, ang lagitik ng bakal ay tila ba musika sa kanyang pandinig. Sa huling pag-ikot, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng vault. Naroon ang lahat. Ang mga bank statements, ang mga lihim na dokumento ng paglilipat ng pondo, at ang mga papeles na nagpapatunay sa kanyang kawalang sala. Kinuha ni Rodrigo ang kanyang maliit na camera at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat pag-click ng shutter ay tila isang pako sa kabaong ng kasakiman ni Carlos. Matapos masigurong nakuha ang lahat, maingat niyang ibinalik ang mga dokumento sa ayos at isinara ang safe. Ngunit nang dahan-dahan siyang lumabas ng opisina at tinahak ang madilim na hallway, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang kanang kamay ni Carlos, isang lalaking may matatalim na mata na tila laging nakamasid. Ang liwanag mula sa isang bukas na pinto ay tumama sa mukha ni Rodrigo. Inilalantad ang kanyang presensya sa lugar na hindi siya dapat naroroon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bumibigat na tension na handa ng sumabog. Ang ulan sa labas ay patuloy na humahagupit, ngunit sa loob ng hallway, ang tanging maririnig
ay ang mabagal at nananakot na yabag ng mga sapatos ng lalaki papalapit sa kinaroroonan ng hardinero. Anong ginagawa mo rito, hardinero? Ang malamig na tanong nito, habang ang kamay nito ay dahan-dahang dumidiretso sa baywang kung saan nakatago ang isang baril. Anong ginagawa mo rito, hardinero? Ang boses ng kanang kamay ni Carlos ay tila malamig na bakal na dumaiti sa balat ni Rodrigo. Sa gitna ng madilim na hallway, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Rodrigo na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa likod ng kanyang maskara bilang Rodel, nanatiling kalmado ang kanyang isipan. Ibinaba niya ang kanyang balikat, pinahina ang kanyang tindig, at ipinakita ang mukha ng isang takot at hamak na katulong. Pasensya na po, boss. Naghahanap po ako ng tuyong basahan. Nabasa po kasi ang mga sapatos ni Ma'am Stella sa labas. Baka mapagalitan ako kung hindi ko agad malilinis ang putik sa pinto. Ang paos at nanginginig na sagot ni Rodrigo. Yumuko siya ng husto, tila ba hiyang-hiya sa kanyang presensya. Isang malakas at mabilis na tunog ng palad ang humalik sa pisngi ni Rodrigo. Ang sampal ay sapat na upang mag-iwan ng lasa ng dugo sa kanyang bibig, ngunit hindi siya kumibo. Tinanggap niya ang saktan ng walang reklamo. Tiningnan siya ng lalaki nang may pandidiri bago ito bumuga ng usok ng sigarilyo sa kanyang mukha. Layas, huwag kang aali-aligid dito sa loob kung ayaw mong sa sementeryo ang tuloy mo. Ang mga katulad mong basura ay sa labas lang nararapat. Ang huling bulyaw nito bago siya itinulak paalis. Lumipas ang mga oras at ang gabi ng anibersaryo ay dumating na may kasamang marangyang liwanag. Ang mansyon ng mga Altamirano ay naging sentro ng ingay ng mga mamahaling sasakyan, tunog ng mga kubyertos, at tawanan ng mga elitistang panauhin. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal na nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Sa kabilang dako, sa pinakamadilim na bahagi ng bakuran, inutusan ni Stella ang mga gwardiya na ikandado ang kulungan ng manok. Ayaw kong makita ang pagmumukha ng babaeng iyan at ng anak niyang madungis sa harap ng mga bisita ko. Huwag niyo silang palalabasin hanggat hindi natatapos ang party. Nakakasira sila sa magandang view ng mansyon. Sa loob ng masikip na silid, narinig ni Elena ang lagitik ng padlock. Ngunit sa halip na umiyak, may isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng dayami. Doon, nakatiklop ng maayos ang isang asul na damit, isang eleganteng silk gown na itinago niya mula pa noong hindi pa nakukulong si Rodrigo. Ito ang damit na suot niya noong huling beses silang sumayaw bilang mag-asawa. Habang nag-aayos si Elena sa harap ng isang maliit at basang salamin, sa kabilang panig naman ay pasikretong pumasok si Rodrigo sa control room ng audio-visual system ng Grand Hall. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik habang isinasaksak ang flash drive sa main server. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa katotohanan. Kaunti na lang, Elena. Malapit na tayong makahinga ng malaya, bulong ni Rodrigo sa sarili habang pinagmamasdan ang loading screen na tila ba isang orasan ng tadhana. Sa labas, nagsimulang tumunog ang maringal na musika. Ang mga ilaw sa Grand Hall ay dahan-dahang lumabo, hudyat ng simula ng programa. Tumayo si Carlos sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na suit at ngumiti sa harap ng mga kamera at mga maimpluwensyang tao sa bansa.
Ang pamilyang Altamirano ay nakatayo sa pundasyon ng katapatan at integridad. Sa loob ng 50 taon, napatunayan namin na ang katarungan at pagkakaisa ang susi sa tagumpay. Ang mapagpanggap na simula ni Carlos, habang ang bawat salita niya ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, isang kakaibang ingay ang nagmula sa mga speaker. Isang tunog ng static na sinundan ng isang pamilyar na boses na naging dahilan upang mapatigil ang lahat. Kabilang na si Carlos na unti-unting namumutla sa ilalim ng mga spotlight. Nagniningning ang malaking chandelier sa gitna ng Grand Hall. Ang bawat kristal nito ay tila tumatawa sa karangyaan ng gabi. Itinaas ni Carlos ang kanyang baso ng alak. Ang kumikinang na likido ay sumasalamin sa kanyang mapagmataas na ngiti. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 50 taon ng Altamirano Corporation. Ipinagdiriwang din natin ang katapatan at ang malinis na pangalan na ipinamana sa atin ng ating mga magulang. Ang maawtoridad na boses ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sinundan ng masigabong palakpakan mula sa mga panauhing nakasuot ng mga mamahaling barong at gown. Sa gilid ng entablado, abala si Stella sa pakikipag-usap sa asawa ng isang mataas na opisyal. Hinahaplos-haplos niya ang kwintas sa kanyang leeg, ang gintong krus na hiyas na pag-aari ni Elena. Ito ay isang pamilyang pamana. Pagyayabang niya habang nagniningning ang kanyang mga mata sa inggit ng iba. Masyadong mahalaga ito para isuot ng kung sino lang na walang pinag-aralan at walang dangal. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, sa loob ng maliit at madilim na control room, nanginginig ang mga daliri ni Rodrigo. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang sentido, humahalo sa dumi ng kanyang disguise bilang si Rodel. Tinitigan niya ang monitor sa kanyang harapan. Nakikita niya si Carlos sa screen, nakikita niya ang kataksilan sa bawat galaw nito. Sa isang malalim na paghinga, pinindot ni Rodrigo ang pindutan ng play. Biglang nagbago ang anyo ng dambuhalang screen sa gitna ng bulwagan. Ang masayang tribute video ay biglang napalitan ng malilinaw na litrato ng mga bank accounts. Mga dokumentong nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng bilyon-bilyong pondo patungo sa isang dummy account sa pangalan ni Carlos. Ang tawanan sa loob ng hall ay unti-unting napalitan ng mga bulungan na tila ba isang papalapit na bubuyog. Ano ito? Anong kinalaman ng mga papeles na ito sa anibersaryo? Ang tanong ng isang bisita habang ang lahat ay nagsimulang tumayo at lumapit sa screen. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang mga speaker na kanina ay nagpapatugtog ng classical na musika ay biglang naglabas ng isang static na tunog bago ito pinalitan ng isang pamilyar at nakakangilong boses. Siguruhin niyong si Rodrigo ang maituturo sa ebidensya ng pagpatay. Ako na ang bahala sa asawa niya. Hahayaan ko siyang mabulok sa hirap hanggang sa siya na mismo ang bumigay. Ang tinig ni Carlos ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng mansyon. Malinaw, tila ba katabi lang niya ang lahat ng nakikinig. Napako si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mapuputing ngipin ay naging mga labing nanginginig sa takot. Ang hawak niyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa matigas na sahig ay tila ba ang tunog ng sarili niyang mundo na nawawasak sa libu-libong piraso. Ang pulang alak ay kumalat sa kanyang sapatos, tila ba dugo ng kanyang sariling kataksilan. Patayin niyo yan! Sino ang may gawa nito? Maling impormasyon iyan! Ang sigaw ni Carlos na puno ng desperasyon at galit
habang ang mga mata ng mga bisita at ng media ay tila mga matatalim na palaso na bumabaon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang malaking pintuan ng Grand Hall ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa dingding ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Mula sa labas, pumasok ang liwanag ng buwan, inilalantad ang isang figura ng babaeng inaakalang basura, ngunit ngayon ay nakatayo ng may dangal na mas maningning pa sa anumang hiyas sa loob ng silid na iyon. Ang malaking pintuan ng Grand Hall ay bumukas ng may malakas na kalampag. Tila ba ang mismong mga dingding ng mansyon ay sumisigaw sa katarungan. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay napalingon sa liwanag na nagmumula sa labas. Doon, nakatayo si Elena. Hindi na siya ang babaeng amoy manok at nakayuko sa putikan. Nakasuot siya ng isang eleganteng asul na damit na tila ba kulay ng karagatan pagkatapos ng isang malakas na unos. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Hawak ni Elena ang kamay ni Leo, ang kanyang anak, na ngayon ay nakasuot ng isang maliit ngunit malinis na barong. Ang bata ay nakatingin ng diretso, walang takot, tila ba dala-dala ang tapang ng kanyang ina. Ang tunog ng mga takong ni Elena sa makintab na sahig ay tila isang marangyang martilyo na tumatama sa bawat kasinungalingang binuo ni Carlos. Ako ang may gawa niyan. Ang malamig at matapang na pahayag ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang tinig ay hindi nanginig. Ito ay matatag tila isang bundok na hindi kayang tuminag. Ako ang kumuha ng ebidensya ng iyong mga nakaw na yaman, Carlos. At ako rin ang saksi sa bawat gabi ng paghihirap na idinulot mo sa amin. Walang hiya ka, magnanakaw. Ang sigaw ni Carlos na puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanyang galit, nawala ang lahat ng kanyang pagkatao. Mabilis siyang sumugod patungo kay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakataas tila ba sasakalin ang babaeng sumira sa kanyang gabi. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Carlos ang balat ni Elena, isang matipunong figura ang humarang sa kanyang harapan. Isang kamay na puno ng kalyo at lakas ang humawak sa braso ni Carlos, pinipigilan ito ng may matinding puwersa. Ang lahat ay napatigil. Ang hardinero na si Rodel ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Nawala ang kanyang pagkapilay at ang kanyang mga balikat ay naging malapad tila ba isang pader ng proteksyon. Hinubad ni Rodrigo ang kanyang lumang sombrero at ang pekeng balbas na nakadikit sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang kapatid gamit ang mga matang puno ng apoy at pagod. Sapat na ang 3 taon, Carlos. Ako ang biktima mo at ngayon, ako ang magiging hukom mo. Rodrigo? Ang tanging nasabi ni Carlos, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong ng takot. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa harap ng taong inakala niyang mamatay na sa loob ng bilangguan. Sa gilid ng entablado, si Stella ay nagwawala habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga flash ng camera ng media ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanyang kahihiyan. Isang babaeng pulis ang marahang, ngunit puwersahang tinanggal ang gintong krus mula sa kanyang leeg. Ang tunog ng pagkalas ng lock ng kwintas ay tila ang huling lagitik ng kadenang pumapatay sa dangal ni Elena. Hindi sa iyo ang hiyas na ito, Stella. Tulad ng bahay na ito, ninakaw mo lang ang lahat. Ang wika ng pulis habang pinoposasan si Stella. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura
ay tila ba tunog ng mga ahas na nawalan ng lason. Sa gitna ng Grand Hall, binalot ng katahimikan ang lahat ng lumapit si Rodrigo kina Elena at Leo. Dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang asawa at anak. Ang kanyang mga braso ay tila isang malawak na kanlungan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang init ng kanilang mga katawan ay tila ba gumatong sa natitirang pag-asa ng kanilang pamilya. Isang tahimik na paghikbi ang narinig mula kay Elena, isang paghikbi ng pasasalamat, hindi na ng pait. Habang isinasakay si Carlos sa patrol car sa labas, tumingin siya ng huli sa bintana ng mansyon. Isinumpa niya ang bawat segundo, ang bawat tao, at ang bawat pagkakataong nawala sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Rodrigo. Isusumpa mo ang araw na bumalik ka. Ang kanyang huling hiyaw bago ang marahas na pagbagsak ng pinto ng sasakyan. Ngunit si Rodrigo ay hindi na lumingon. Ngumiti lamang siya ng mapakla habang pinapanood ang paglayo ng mga asul at pulang ilaw ng pulisya. Sa kanyang tabi, ang kanyang asawa ay nakasuot ng asul na gown na tila ba isang reyna ng isang bagong bukas, at ang kanyang anak ay mahigpit na nakahawak sa kanyang binti. Ang gabing ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagsisimula ng isang panibagong pahina sa isang aklat na matagal nang inakalang tapos na. Tumahimik ang mansyon ng mga Altamirano, isang katahimikang hindi na nagdadala ng takot, kundi isang malalim at payapang hininga ng laya. Wala na ang mga peste sa loob ng bahay. Ang bawat sulok na dati ay puno ng kasinungalingan at marahas na tawanan ni na Carlos at Stella ay tila nilinis ng nagdaang unos. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila mas mainit, mas malambot, at may dalang pangako ng paghilom. Naglakad-lakad sina Rodrigo at Elena sa malawak na hardin. Wala na ang maskara ni Rodel. Ang bawat hakbang ni Rodrigo ay matatag at puno ng dangal, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Elena. Wala na silang kailangang itago. Hindi na sila kailangang magbulungan sa dilim o magkunwaring hindi magkakilala sa harap ng ibang tao. Ang bawat damo na kanilang tinatapakan ay tila yumuyukod sa pagkilala sa tunay na may-ari ng lupang ito. Tumigil sila sa harap ng lumang kulungan ng manok. Ang yero nito ay kalawangin na, ang mga kahoy ay bulok, at ang amoy ng dayami ay nagpapaalala sa 3 taon ng pait. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang naging impyerno ni Elena, ang lugar kung saan ang kanyang dignidad ay pilit na dinurog. Kumuha si Rodrigo ng isang sulo. Walang pag-aalinlangan, inilapit niya ang apoy sa tuyong dayami sa loob ng kulungan. Pinanood nila kung paano dahan-dahang lamunin ng kulay rosas at kahel na apoy ang bawat bahagi ng silungang iyon. Ang tunog ng lumalamas na kahoy at ang pagkatunaw ng mga kalawang na yero ay tila isang musika ng paglaya. Ang usok na pumaitaas sa langit ay tila ba dala-dala ang lahat ng kanilang bangungot hanggang sa maging abo na lamang ang lahat. Wala na, Elena. Hindi ka na kailanman babalik sa dilim. Pabulong na wika ni Rodrigo habang nakatingin sa naglalayab na apoy. Sa hindi kalayuan, masayang tumatakbo si Leo sa malawak at luntiang damuhan. Ang kanyang bawat tawa ay malaya, ang kanyang bawat hininga ay malalim at walang hirap. Hindi na niya kailangang magtago sa ilalim ng mga basahan o matakot na may aapak sa kanyang mga laruan. Ang bata ay tila isang anghel na lumilipad sa gitna ng sikat ng araw, isang buhay na patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay.
Dahan-dahang kinuha ni Elena mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at sirang karayom. Ang karayom na pumatay sa kanyang daliri noong unang kabanata, ang kasangkapang sumisimbolo sa kanyang tahimik na pagtitiis. Lumapit si Rodrigo sa kanya, kinuha ang karayom, at sabay nilang ibinaon ito tang malalim sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Ito ang huling alay nila sa nakaraan, ang paglilibing sa sakit upang magbigay daan sa pagtubo ng mga bagong alaala. Hinarap ni Rodrigo si Elena sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuong kulay sa paligid. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagmamahal, at isang panata na hindi na mauulit ang pighati. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan si Elena, isang halik na hindi lamang gawa sa pagnanasa, kundi isang sagradong tipan ng dalawang kaluluwang pinag-isa ng sakit at tagumpay. Isang mahigpit na yakap ang sumunod, habang ang mundo sa kanilang paligid ay dahan-dahang naglalaho sa katahimikan ng pag-ibig. Nagising si Elena ng sumunod na araw na hindi na sa ibabaw ng matigas at mabahong dayami. Nararamdaman niya ang lambot ng pamilyar na kama, ang bango ng malilinis na kumot, at ang init ng sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanilang silid. Lumingon siya sa kanyang tabi at nakita ang mahimbing na tulog na si Rodrigo. Ito ang unang umaga ng kanilang bagong buhay. Isang umaga kung saan ang bawat pangarap ay hindi na kailangang maging lihim at ang bawat hininga ay puno ng liwanag. Lumipas ang ilang buwan at ang mansyon ng mga Altamirano ay hindi na lamang isang gusali ng semento at bakal, kundi isang tahanang muling binuhay ng tawanan at pagmamahalan. Ang bawat silid na dati ay puno ng malamig na tensyon ay napalitan ng init ng mga pagtitipon. Ang mga halaman sa hardin ay mas masiglang namumukadkad. Tila ba nadarama rin nila ang kalayaan ng mga taong nag-aalaga sa kanila. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda, malayo sa karangyaan ng mansyon, doon na naninirahan sina Carlos at Stella. Ang katarungan ay hindi naging mabilis, ngunit ito ay naging matatag. Pinili ni Rodrigo na huwag nang bigyan ng puwang ang poot sa kanyang puso. Hindi niya pinatawad ang kanilang ginawa sa paraang hahayaan silang makaligtas, kundi pinatawad niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpasa ng hatol sa kamay ng batas. Para sa kanya, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa paglimot sa mukha ng mga taong nagtangkang sumira sa kanya. Hinahayaan niya na ang malamig na rehas at ang boses ng budhi ang maging habambuhay na parusa sa kanyang kapatid. Si Elena naman ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Itinatag niya ang alas ng pag-asa, isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang bawat babaeng lumalapit sa kanya ay tinuturuan niyang tumayo ng tuwid, hawakan ang sariling dangal, at huwag kailanman hayaang ikulong sila ng sinuman sa isang kulungan ng manok, literal man o sa aspeto ng emosyon. Isang maagang umaga, nakaupo ang pamilyang Altamirano sa kanilang paboritong pwesto sa beranda, kung saan tanaw ang malawak na lupain. Masaganang agahan ang nakahain sa lamesa, ang amoy ng mainit na kape at bagong luto na tinapay ay humahalo sa sariwang hangin. Pinapanood nila si Leo na ngayon ay masiglang naglalaro kasama ang isang bagong aso,
Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng sigla at walang bakas ng sakit. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kwintas na krus na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Ngunit ngayon, hindi na ito mabigat. Hindi na ito amoy dayami o putik. Ito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw bilang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol at magbunga. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw sa bawat tibok ng kanilang puso. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng ginto sa leeg, kundi sa katatagan ng loob na harapin ang unos at sa isang pag-ibig na handang magtiis hanggang sa huling patak ng luha. Ang hustisya ay maaaring dumarating ng huli, ngunit para sa mga taong hindi sumusuko sa pag-asa, ito ay laging dumarating ng may kasamang liwanag na kayang pawiin ang pinakamahabang gabi. Ngumiti si Rodrigo kay Elena at sa simpleng pagdaiti ng kanilang mga palad sa ibabaw ng lamesa, alam nilang tapos na ang laban. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa pagiging biktima, kundi tungkol sa pagiging mga mananakop ng sarili nilang tadhana. Ang bawat hininga ay malaya, ang bawat bukas ay puno ng pag-asa, at ang bawat umaga ay isang panibagong pagkakataon upang mahalin ang isa't isa ng walang takot.